Sunday nga pala ngayon at in-invite kami ng mga kaibigan namin na magpunta dito sa Dahilayan, Bukidnon. Pero nauna kami sa kanila kasi nagmotor lang kami, mabilis yung takbo ni Bessie ko. Kaya ayan, nandito na pala kami sa may Camp Phillips, Bukidnon. At ito yung palatandaan na nandito na tayo sa Camp Phillips, Bukidnon kasi dito natin makikita yung pinya dyan sa gitna. Dito tayo dadaan sa sa may Camp Phillips, Bukidnon, papuntang Dahilayan. So, ayan, dito na tayo. Nagsimula nang lumamig yung hangin, kaya gustong-gusto ko talaga dito. Diyos ko, kasi malamig. And then, dito nga pala yung nakatira yung mga trabahante ng Del Monte. Kaya, ayan, yung bahay nila is pare-pareho lang. So, maganda dito sa Camp Phillips, Bukidnon, kaya lang hindi ko pa siya na-explore kung ano nga meron dito, pero we'll check this out soon. So, ito nga yung nila, makita natin dito yung grounds nila. Dito maraming naglalaro ng soccer. So, ayan na, dahan-dahan lang kami kasi medyo may kalayuan si Dahilayan. Parang nasa end na ata siya. Si Dahilayan is ewan ko if barangay ba siya, pero part siya ng part ata siya ng Manolo, I'm not sure. Pero ayan, dito na tayo sa may pineapple plantation ng Del Monte. Del Monte ba yun? Hindi ako sure ha, pero pagkakaalam ko Del Monte, ayan. May sobrang luwag ng nila, plantation. Kaya dito kami dumaan. Dito nakikita na natin yung mga pine trees. Sobrang bet ko yung weather dito kasi nga malamig. Pero buti na lang at hindi inulan kasi pag hapon na, uulan na yan. Kaya dandahan lang kami paakyat sa Dahilayan. Medyo na yung Dahilayan meron ng maraming mga inns. Dati kasi wala masyadong mga dito, mga establishment. Kaya ngayon, na siya, meron ng maraming bahay, meron ng maraming establishmento, meron ng maraming inn. Pwede ka na dito mag-overnight kasi nga maganda nga dito pag gabi kasi nga sobrang lamig na merong fog sa paligid. Ayan, meron ng mga pine trees. Para nga siyang Baguio. Naalala ko tuloy yung nagpunta kami ng Baguio kasi pare-pareho lang, pero isa lang yung spot dito, yung Dahilayan lang. I'm not sure sa iba ha, kasi hindi pa nga ako nakapag-explore dito. Kaya ayan, na-miss ko kasi yung Baguio, kaya for the go, kahit walang pera, libre naman nila. So ayan, go na. Medyo malapit na kami. Makita natin dito yung mga establishment malapit sa Dahilayan, yung balak na mag-overnight stay dito kasi mahal nga dun sa mismong Dahilayan. Kaya Dahilayan Adventure Park or Forest Park, mahal doon. Kaya yung iba dito na lang sa baba natutulog kasi merong mga inn. Ang lang dito is pag nasiraan kayo ng sasakyan or di kaya nasiraan kayo ng motor o naubusan kayo ng gas kasi nga medyo malayo siya sa mismong sentro ng Manolo. Ayan, dito na kami sa may cozy cabin. Malapit na nga kami sa Dahilayan. Ayan, nakikita nyo na ba yung plane? Ayan, yan yung palatandaan dito na tayo sa Dahilayan. Kaya maraming na nga tao. Meron kasing kasal ata dito. Eto nga, tumating na nga kami dito sa may Dahilayan Forest Park. Nagubad na nga ako ng helmet kasi sobrang init na at kating-kati na ako sa ulo ko. Kasama ko pala dito si Bessie at ayan, 100 pesos pala yung entrance mga best. And then, nandito na kami sa Forest Park. Nag-order pala kami ng food kasi nauna nga kaming dumating. Ayan, may tatak na, 100 pesos. Hindi siya consumable. Ayan, nandito na kami sa may, resto or basta kainan. Ayan, nag-order na pala kami dyan. So, may kamahalan dito mga best. Kaya yung iba, nagdadala sila ng pagkain. Kaya dito na lang magpipiknik kasi maganda dito magpiknik. Ayan, kumain na kami. In-order ko pala yung kawali tsaka kay Bessie is yung yung sizzling beef. Ewan ko kung masarap, pero masarap yung kawali kasi malambot. Kain lang kami habang naghihintay sa mga kaibigan namin. And then after nyan is nagpunta kami sa may after namin kumain, nagpunta kami sa baba. Tinignan namin yung mga rides.
Ayan, ang saya nilang tignan. Gusto kong sumakay dyan, pero natatakot ako. Kaya tingin na lang, dito na pala kami sa may adventure park. Sabi nga ni Bessie, let's go na daw for the go. Kasi excited na siyang sumakay ng Razorback Mountain Coaster. 400 pesos pala for single round. And then kung balak mo namang umulit, 600 pesos naman siya. Kaya pinili namin yung single round kasi natatakot nga ako. Ayun, nadamay siya. Single round lang din siya. Gusto niya palang umulit. At sinulat ko pala muna yung name namin. And then address, edad, at saka signature. After niya, nagpunta kami sa may waiting area kasi nga sabay-sabay kaming magpunta sa mismo entrance or yung starting line or ewan ko, basta hindi kasi dyan, nakala ko kasi dyan na kami sasakay, hindi pa pala. Dito pala yung bagsakan, dito yung finish line ng zip line, and then dyan naman dito namin iniwan yung helmet namin. At dyan yung nakikita nyo, drop zone yan. Ayoko yan, nakakatakot yan, Bessie. Kaya dito yung starting point ng zip line na 250 meters yung nakaupo ka lang. Sobrang ganda dito mga bes, kaya perfect to sa family na mag-picnic, mag-unwind or mag-relax. Malapit lang kasi to sa city, kaya ayan, punta na kayo dito. Promise, hindi kayo magsisisi. Ayan, nasa waiting area na kami. Dito, dumating na nga yung, yung rides papuntang, starting line ng, Razorback. Hinintay pa namin yung iba kasi isahan lang palang pagpunta dyan. Akala ko kasi, by group or by pair. Sama na pala lahat. At ayan, dumating na mga pala kami dito kung saan magsisimula yung Razorback Mountain Coaster. Natatakot na ako. Dito yung departure, guys. Natatakot na ako kasi wala akong idea kung anong mangyayari, anong klaseng rides to. Kasi nga, hindi ako nanood sa TikTok or di kaya sa YouTube. Kasi meron nang nakakasakay dito. Ito pala yung first mountain coaster sa Philippines. So, located lang siya sa Dahilayan, Bukidnon. Ayan, kinabahan ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi nga, may nauna na sa amin. Ako lang ata yung maingay. Sobrang ingay ko. Pero buti na lang, si kuya, nagtinduan kami kung paano nga ito gamitin. Paano yung start and then paano yung stop. Sobrang easy lang ng step or gamitin ang ang rides na to. Kaya lang, para kang nahuhulog. Kaya natatakot ako. Sigaw ako ng sigaw, ng sigaw, ng sigaw. Di pala yun ako, Abiki. Dili na ko, be.
na kami dito sa my drop zone after namin bumalik from Razorback Mountain Coaster. Kaya ayan, nanginginig na yung tuhod ko kahit hindi ako yung tumalon. Takot ako para sa kanya pero isang bagsak lang. Ayan, nabagsak na nga si ate girl. Kinabahan ako sa kanya. Ayoko niya. Lumabas na nga pala kami after namin manood ng drop zone kasi nanginginig na yung mga tuhod ko. Dito pala sa labas, meron maraming nagbebenta ng souvenirs, mais, avocado, mga t-shirt at iba pa. Kaya dito ko na pala tatapusin yung vlog namin. Uwi na kami. Bye-bye!